Hello partners, magandang araw. So sa video na to pag-usapan naman po natin table formula sa Microsoft Word. Hi partners, kamusta? So sa series po ng video natin ito, pag-usapan po natin mga tips and tricks tungkol sa Microsoft Word. Open po tayo ng Microsoft Word document, no? So may hinanda po ako rito na table, then may mga data na rin po, no? May mga numbers. Just like the spreadsheet or Microsoft Excel, ay pwede rin po tayo makagawa or bumuo ng formula dito sa Microsoft Word, no? So dito sa gumawa po ako ng bali 16 cells, no? Apat na column, then apat na row. So, i-compute po natin siya automatically. So, lagyan po natin siya ng formula. So, dito po sa first column, no, i-click lang po dito kung saan po natin gustong i-compute. For example, itong column na to, no, i-click lang po dyan yung ating cursor. Then, punta po tayo sa dito sa ating tab, no, sa layout tab. I-click lang po yan. Then kung makikita po natin dito sa pinaka kanan, bandang kanan, itong FX formula, i-click lang po yan. Then dito po sa ating bagong dialog box, no, makikita natin sum equals sum, open and close parenthesis above. So understood na dito sa clinic natin na cell, above niya, sa taas niya is yun po yung gusto niyang i-automatic compute. Yun po yung magiging included doon sa computation. So kung i-click po natin siya, automatic siya na compute, no? 15 plus 10 is 25 plus 5 is 30. Okay? So tama naman po siya. Same, halimbawa, try natin dito sa itong row naman, no? Itong first row. So ilagay naman po natin dito yung ating cursor kasi ito po yung gusto nating i-compute. Then, same process po. Punta lang po tayo sa ating layout. Then, itong formula. Then, makikita naman po natin automatic na detect ng ating Microsoft, no? Na yung left po yung ating gustong i-compute. Yung left na mga data. So, once na clinic natin okay. So, tama. 5 plus 20, 25 plus 5, 30. So, alam niya na po. Based doon sa lumabas na formula na nabuo, no? So, paano naman po kung halimbawang ibahin natin, no? Try natin itong pangalawang column, then dito ulit sa layout, then formula. So, dito pwede natin instead na above, pwede naman po natin baguhin. Since alam po natin na yung column na to is column A, B, C, D. So, meron tayong A, B, C, D hanggang D na column. Then, itong row na to is 1, 2, 3, 4. So, yan po yung pinaka-assignment ng bawat cells. Pinaka-cell address niya, no? So, itong first column na to, ay first cell na to is A1, B1, C1. So, ganyan po yung pinaka-cell address ng ating table. So, kung isa-isahin po natin, no? Dito po tayo sa second column. So, kung ito po ay AB, so ibig sabihin B1, B2, B3. So, ilalagay po natin B1, B2, B3. Okay? So, sa loob po ng parentheses, ilalagay po natin kung ano po yung mga cell address na kasama doon sa ating i-compute. Then, click OK. So, yun, makikita natin. 20 plus 25, 45 plus 10, 55. So, same. Halimbawa, dito po tayo sa row naman na to, no? Itong row na to. Same. Layout, then formula. Then, kung makikita nyo, nakalagay dito above. Pero, ang i-compute natin is to the left. Diba? So, kung i-click natin itong OK, so, possible magkakamali na yung ating sagot. Mali na yung ating answer dyan. So, pwede natin siyang baguhin as left. Then, okay.
So, 10, 25, 35 plus 10, 45. Okay? So, yun po yung nakikita natin. Then, another layout, formula. So, nakita naman, above na naman po siya. So, sinasuggest niya na baka ito ang gusto natin i-add. So, kung ito pong ina-add natin, so pwede pong gawin na natin okay. But kung ang i-add natin ay sa left, so pwede rin po natin gamitin yung kagaya na ginamit natin kanina, A3, B3, and C3. No? So, A3, B3, and C3. Okay? 35. So, yan, 35. So, yun po yung paggamit natin ng ating formula sa ating Microsoft Word. So, click po natin to, formula, then above. So, tama po above. Okay, 25. So, isa pa, formula. So, ibig sabihin, kung sum, then open parenthesis. Sa loob po ng parenthesis, pwede po natin siyang mabago. Depende po sa gusto natin. Kung gusto natin left, gusto natin above, or particular shell address lang po yung gusto nating i-add. So, pwede po. For example, bigyan natin ng example ang, kunyari, dalawang cell address lang ang ating i-add. Kunyari, itong A4. Then, itong C4. Then, okay. 55. So, in-add lang natin yung 30 plus yung 25, kaya siya 55. So, ganun lang po edit or depende po sa gusto nating isama sa computation. So, partner, sana po naging malinaw and nakadagdag sa ating kaalaman. Maraming salamat po and God bless.